Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada! 4 na minuto o 5 minuto na. Makalipas po mga kabrigada ang alas 8 ng umaga. At syempre nandito pa rin ho kayo sa inyong programang Tira Brigada. At syempre, pumapasok na tayo mga kabrigada sa ating segment na legal na usapan. Kasama ho ang mga abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Sina Attorney Alan Alda at si Attorney Benjan Maralit. Good morning po mga sir! Good morning po. Good morning, ma'am. Brigada Mel. Parang namiss ko kayo sir. Oo nga. Kami na naman. Namiss na namin. Kami na naman. Di ba, B1? Tama ka, B2. Naka-uniform nga kayo sir ngayon eh. Di ba? Sige po. Ang ating pag-uusapan po sir ay tungkol sa katarungang pambarangay. Ito yung siguro ay kumbaga alam ng mga residente natin sa barangay, subalit hindi sila gaanong aware. Ganoon. Sa barangay. Pero meron palang ganoon. Para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, sir, ano po ba ang ibig sabihing katarungang pambarangay? Well, under po ng Republic Act 7160 or ng Local Government Code of 1991, inilagay po yung framework ng katarungang pambarangay para po magkaroon ng pagkakataon ang mga tao nagkakaroon po ng sigalot na kanilang mapag-usapan at baka maaari silang makaabot sa isang pagkakaunawaan o amicable settlement doon pa lang po sa barangay level bago po may akyat ang isang di pagkakaunawaan sa ating po mga korte. Ito po ay para hindi po dumami ang mga kaso sa ating mga korte at yung mga maliliit na mga kumbagay kaso ay baka po maayos sa level lang po ng ating mga barangay. Ng barangay. Opo. Attorney Ben. Yes, ma'am. Aside po dun sa local government code natin, yung sinabi po ni Attorney Alan na Republic Act 7160, may inilabas din pong circular ang ating gobyerno. Yun po yung circular number 14-93 na sinususugan po yung pagtalima o pagsunod sa provision ng katarungang pambarangay law. Especially po yung creation ng bodies na ang task ay to resolve conflict between parties na nasa barangay po. Bakit po ba mahalaga yung prosesong iyan na magkaroon muna ng pag-uusap-usap sa barangay bago po dalhin sa korte ang isang kaso? Unang-una, ma'am, aside po sa ito ay sinabi ng batas yung pagsunod sa katarungang pambarangay law. This is a form po ng pre-filing remedies sa mga litigants. Pre-filing remedies meaning before tayo pumunta doon sa pagkakaso mismo sa korte, pagpunta sa korte, paglilitis, sinusubukan po natin yung iba't ibang klase ng avenue like mediation or conciliation sa barangay para po masolusyonan yung problema na kung tutuusin naman natin at applyan natin or i-apply natin yung practical outlook natin doon sa bagay na yun ay hindi naman siya talaga malaking usapin na baka sakali maayos. Minsan po kasi may hindi pagkakaintindihan na ang kulang lang pala sa magkabilang panig ay paghingi ng tawad na sincero. Pagsusori, pagpapaliwanag, yun lang po. Kaysa tayo ay mag-jump start sa korte agad. So, yun po yung nagiging role ng katarungang pambarangay law. Yun po yung nagiging yung kahalagahan niya. Attorney Alan, kanina nabanggit niyo po yung amicable settlement. Ano po ba yung ibig sabihin nito para sa ating mga tagapakinig? Well, in layman's term po, yung pagkakaunawa, yung isang bagay na kayang tanggapin ng dalawang partido. Isang partido kayang tanggapin itong kasunduan ito, yung kabila
katanggap-tanggap din sa kanya, no? Pag ito po pinagsama, ito po yung magiging amicable settlement. So, ito yung agreement po ng dalawang party sa katanggap-tanggap para sa kanila para lang po matapos po yung kanilang di pagkakaunawaan. Oo. And with that, attorney, meron po bang merong mga uri or klase ng kaso na pwedeng sakupin itong katarungang pambarangay? Well, first po, ang jurisdiction po na katarungang pambarangay, una po, dapat ay within the same municipality or city lang. Yung dalawang nagtutunggali. Maybe pareho po sila sa iisang barangay or maaring magkaibang barangay pero dapat po nasa iisang munisipalidad o syudad. Maari pong magkaibang munisipyo or syudad basta po magkatabi po yung dalawang barangay. Okay. Yan po yung first, yung unang kailangan sa jurisdiction po ng katarungang pambarangay. Oo, pag ganoon po, halimbawa magkaibang barangay, saan po kaya pwede ang magiging, saang barangay ang magiging jurisdiction nun? Depende ba yun sa pag-uusap o depende sa ano? Paano po ba na-determine? Ang nakalagay po kasi ma'am sa local government code sa ating katarungang pambarangay law is dun sa mga kaso o usapin na sakop nito, kailangan mong i-file yung complaint sa barangay kung saan nakatira yung inirereklamo. Okay. Yun po yun. Malinaw yun. Unless po, hindi naman po pinagbabawalan ng batas, na yung dalawang panig ay magkasundo at pareho sila, voluntaryo sila na idulog sa kung kanino mang barangay na pinagkakatiwalaan nila yung usapin para ma-resolve. At saka po, kailangan po nating tandaan, hindi po lahat ng kaso ay sakop ng katarungang pambarangay law. Pagdating po sa kasong kriminal, sakop po ng katarungang pambarangay law yung mga kasong kriminal na ang parusa ay hindi lalampas ng 1 taong pagkakabilanggo. Okay. Or pagmumulta ng hindi lalampas sa 5,000 piso. Okay. Yun po yun. So, kapag tumaas na doon, yung sanction or yung parusa, hindi na pwede yung idaan sa barangay. Hindi naman pwede. Hindi naman ibig sabihin na lampas doon sa mga sinabi po namin ay hindi na pwede. Kasi kahit po beyond the jurisdiction of the barangay, sinasabi nga po natin, itong katarungang pambarangay law ay pre-filing remedies kung saan tinitingnan natin yung avenue kung paano masusolusyonan yung problema na kinakaharap. Kapag ka po nagkasundo yung dalawang panig na sige, daan natin sa barangay, maaari po yun. Pwede po yung pwede pong i-entertain ng barangay kahit beyond jurisdiction nila. Yun pong 1 year imprisonment at not more than 5,000 fine, yun po ay guideline. Guide po siya, pero hindi po niya sinasarahan yung katotohanan na maaari naman na mas malaki pa yung penalty dito is pwedeng idaan sa usaping pambarangay po. Okay, malinaw ho iyon. So, pwede kapag nagsuntukan, nagmaritesan, may mga reklamo, di ba? Pwedeng itakbo sa barangay. Yes, ma'am. Yes. Ito na yung tinatawag na ipapasumpi na kita sa barangay. Ganun. Di ba? Mga bantaan sa mga magkakapit bahay. Dito papasok. So, yan po mga kabrigada ha. Katarungang pambarangay. Mas mamaya mga kabrigada, mas lalalim pa yung ating mga usapin. Medyo sasakit yung ulo nito ni na attorney. Nasa lang tayo, light version. Iniintay ko Ma'am Mel yung avid listener at saka yung pong nagtatanong. Parang kilala ko yun. Simula nung unang linggo. Meron. Inaawang nila. Sige, titingnan natin, attorney. Kung nandito siya ngayon. Tinanghali ng gising. Malamang. Pero mga kabrigada ha, yan po. Sana ay marami kayong matutunan. Dito po yan sa ating mga usapin. Lalong-lalo na pagdating po dito sa katarungang pambarangay. Kasi napaka-importante na alam ninyo kung ano po mga kabrigada, itong katarungang pambarangay, ano yung kumukumpwesto, paano ba ang nagiging proseso. Pagdating po mga kabrigada dito yan sa katarungang pambarangay. Kasi lahat naman tayo na mga ordinaryong residente ay dadaan dito. Diba? Lalong-lalo na sa loob ng ating barangay. Parang mga kabrigada, katulad po mga kabrigada sa ating kalusugan, mga kabrigada, lalong-lalo na ho sa mga bata. Yan. Hindi po pwede mga kabrigada na, ay, okay na yan, kumain na siya.
Ay, okay lang, basta busog. Dapat mga kabrigada, pinipili po natin ang mga pagkain na ipinapakain natin po sa ating mga anak para po alam natin na talagang nabibigyan ho natin sila ng sapat na sustansya. Nang sa gayon po mga kabrigada, nagiging maayos yung kanilang growth, nagiging maayos yung kanilang development. Kapag nakikita ninyo na, ay masustansya naman yung kinakain ng anak ko, pero parang kulang. Parang kulang mga kabrigada. Baka bitamina na ho ang inyong hinahanap. Nararayan ho ang ating YummyVit. Meron ho tayo mga kabrigada ng YummyVit Oral Drops para po sa mga batang may edad 6 months hanggang 2 years old at YummyVit Syrup naman para sa mga batang may edad 3 years old hanggang 15 years old. Nako, natikman ko nung nakaraan yung YummyVit ng anak ko. Lemon na ang lasa. Oo, mas masarap na siya mga kabrigada kumpara po mga kabrigada yung mga nakaraan na parang yung orange yata po mga kabrigada ay naghalo yung zinc kaya masyadong nalalasahan yung parang kalawang doon po mga kabrigada sa vitamins. Ngayon po kulay yellow na po ang laman. Baka magulat kayo sa bagong packaging po mga kabrigada ng ating at bagong laman po ng ating YummyVit. O lalong-lalo na sa oral drops. Kulay yellow na po mga kabrigada ang laman yan. At yan po mga kabrigada ang bagong lasa ng ating YummyVit. Yan. Simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong anak and stunting now mga kabrigada. At syempre huwag nyo rin kalilimutan again ang ating Power Cells Herbal Capsule para naman ho sa ating mga lolo't lola na nakikinig ngayong umaga. Dito ho yan sa ating programang Tira Brigada. Kasama ho mga kabrigada, syempre, ang mga abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter dahil po yan sa ating legal na usapan. Kaya naman, para po sa kagaanan ng inyong pakiramdam sa ating mga lolo't lola, huwag niyong kalilimutan ang pag-inom ng inyong Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa. Siyempre, sa ating segment na legal na usapan, kasama pa din si Attorney Alan Alda at si Attorney Benjan Maralit. Yun. At siyempre mga kabrigada, yung ating topic ngayong umaga, katarungang pambarangay. Kanina, naitanong na natin mga kabrigada, yung regarding sa mga uri ng kaso na maaring sakupin itong katarungang pabarangay. Ngayon naman yung aking katanungan, mga sir, meron bang mga kaso na hindi na dadaan sa barangay at diretso na ho sa korte? Meron po. Kasi sinabi nga po namin sa kanina, kung ano yung mga kaso na mandatory na kailangan dumaan po sa katarungang pambarangay. Pero, syempre po, dahil yun yung mandatory, meron pong mga hindi. At yun nga po, halimbawa, pag criminal cases, more than 1 year ang imprisonment, or more than 5,000 ang fine, pwede na po hindi duman sa barangay conciliation at dumirekta po ng filing sa kaso. Ganun po yung mga kaso na ang kalaban po ay ang gobyerno. Ano po ba yun? Yung mga expropriation cases, okay? So, minsan po yung mga kaso na ang inyo pong, ang kinasuhan nyo po ay government official at yun po ay patungkol sa kanyang official duties, hindi rin po yun under ng katarungang pambarangay. Ganun din po yung mga labor disputes, hindi rin po. At may iba pa po. Ang karagdagan ma'am doon is yung kapag ang ihahabla po natin ay yung mga juridical person na tinatawag, meaning yung mga kumpanya, mga korporasyon po. Liwanagin ko lang po, korporasyon po, hindi po ito yung mga sole proprietor na pagka yung mga sole proprietor po kasi ang inirereklamo natin, usually sako po yan ng barangay, pero kapag ka po ang inirereklamo natin ay yun nga yung mga korporasyon o yung mga juridical, yung mga entity na may juridical personality, labas po yun sa katarungang pambarangay law. Yung mga usapin po sa pagitan ng dalawang panig na nakatira sa magkaibang munisipalidad na hindi magkatabi ang barangay. Saka yun pong mga kaso na walang private offended party. Ano po yun? Yun po yung katulad po ng illegal possession of firearm. Wala naman po talagang private offended party doon. Yung violation po ng Dangerous Drugs Act natin, wala din pong private offended party. Violation po ng election code or ng gun ban natin na usually malimit na nangyayari, hindi na rin po kailangan dumaan sa barangay yun. And of course, yung mga heinous crime po. Kasi labas na po talaga sila sa jurisdiction ng barangay. Oo. Yes, ma'am. Pero halimbawa magkapit-bahay attorney nag-away. Idedemanda kita.
Kaso agad. Oo, walang dumaan sa barangay. Pwede ba 'yon? Depende po kasi doon sa kaso. Kapag ka po yung usapin nila ay sakop ng katarungan pambarangay, usually po, pag dumiretso agad sila sa piskalya o sa bulwagan, dinidismiss po ng piskalya yun. Or kung hindi man i-dismiss, inire-refer back po sa barangay para po doon sa sa condition precedent na barangay, ay yung paghaharap sa barangay. So napaka-importante pala talaga na dumaan muna ng barangay bago dumaan sa korte. Yes po ma'am, kasi po sobrang dami na ng kaso natin. Napakadami po talaga. Kung nakikita lang po ng mga kababayan natin yung mga pending cases sa mga korte, ito po yung dahilan kung naalala nyo ma'am Mel, nung diniscuss natin yung judicial process dito sa atin, sa ating bansa, ito po yung dahilan kung bakit nagtatagal tayo. Kasi sa sobrang dami ng kaso, hindi na siya, kung sa atin sa layman's term is hindi na masapa ng korte. So itong katarungan pambarangay law po, ito yung parang pangsala para yung mga maliliit na bagay na kaya namang pag-usapan ay hindi na makarating pa ng korte kasi gugugol tayo ng oras doon na dapat ay doon sa mas mga importanteng kaso natin inilalaan. Tsaka Brigada Mel, ang trending kasi ngayon ng ating judicial system din naman ay magkaroon din ng pagkakaunawaan muna at pagkakasundo. Meron po tayong tinatawag na ADR, Alternative Dispute Resolution. At part po itong katarungan pambarangay. Kumbaga, as long as pwede mo po siyang pagkasunduin muna bago tayo dumating sa isang full-blown trial, gamitin muna na exhaust the remedies of amicable settlement. Yes, kasi po pagkatapos sa barangay, may file man yan sa piskal, pagkakasunduin pa rin kayo na piskal. After ng piskal, may file sa korte, magkakaroon din naman po ng mediation. After po ng mediation, kung mamarapatin ng mga partido, meron po pong tinatawag na JDR, Judicial Dispute Resolution. So, tinitingnan po ng ating judicial system kung pwede pa rin pagkasunduin ng mga litigants po. Tsaka masyadong tedious pag korte na kasi. 'Di ba sir? Kaya as long as kayang, sabi nga ni Attorney Alan kanina, kayang maayos sa masusing usapan, sa mabuting usapan, hindi yung mabuti po, hindi yung alak ha. Baka isipin ninyo gano'n na ha. Yung maayos na usapan, yun. Palitan natin yung salita. Maayos na usapan. 'Di ba? Kasi kapag hindi talaga nagkasundo, totoo ba yan, attorney, na kapag halimbawa, may iringan ng dalawa, sabihin na natin na hindi nagbayad ng utang. Ang nangutang yung kapitbahay, hindi nagbayad. Dinala sa barangay, hindi nagkasundo, ibig sabihin ba nun, kasuhan na? Malamang po yun. Sa malamang po kung yun. hindi na po talaga magkasundo. At saka, Mamel, kaya po napakahalaga nitong katarungan pambarangay. Kasi, usually nga ay nakatira sa isang komunidad yung mga tao na involved sa mga usapin. So kung hindi natin susubukan na pag-ayusin sila, mas malaking problema tingin ko po yung kakaharapin ng barangay kasi hindi mapapatsesan yung lamat sa pagitan ng, let's say, magkapitbahay. Ding-ding lang ang pagitan. Kung araw-araw na lang na ginawa ng Diyos na sila ay nag-iiringan, ay maaari pong mas mabigat o mas malala ang mangyari kapag hindi natin na control yung mga emosyon natin at kung hindi natin magagawa ng solusyon, yung bagay na dapat sanay na pag-usapan muna. Kasi po pagdating sa korte, may masasabi ka na doon na hindi mo na mababawi. At yun na po yung pagsisimulan ng mas malaking lamat sa pagitan ng mga partido. Tsaka po, pagdating yung sa korte, syempre po, pag nagdesisyon po ang judge, may panalo, may talo. May talo. Samantala pong sa pag-aayos, sa amicable settlement, parehong panalo. Kasi tanggap po nung isa yung kung anong gusto niya, natanggap din naman po yung isa yung kanyang gusto. Kaya kailangan lang po mag-meet in the middle. Nasabi na kanina ni Attorney Aran na kailangan na magkaroon ng amicable settlement. Kung hindi, kailangan na lahat ng mga pwede pang gawin para magkasundo yung dalawang side ay dapat na gawin. Pero paano po ba nagsisimula yung proseso ng katarungang pambarangay?
Well, pupunta po kayo sa barangay. Yung isa pong may hinaing sa isang tao, pupunta po sa barangay para po mag-lodge na isang complaint. Okay. It's either po ipapablatter Blatter. niya or normal complaint po. Okay. Pag yun po ay na-file na sa barangay, syempre po, ang gagawin po ng barangay, papatawag naman po yung kanyang inireklamo. Bibigyan po ng karampatang araw para mapatawag sa barangay at sila po ay paghaharapin. Okay. Sa una pong level na paghaharap, syempre kay kalimita po yan sa kapitan. Okay. Pag hindi po nagkaayos kay kapitan, pupunta po ito sa lupon. Sa lupon. So, ibig sabihin, mga sir, separate sa kapitan doon sa lupo ng tagapamayapa na tinatawag natin. Yes po, ma'am. At saka, Oh. ma'am, Dalawang level po. Apo, liwanagin po natin para sa kapakinabangan ng mga nakikinig. Ano po? Ang pagsisimula po ng proseso sa barangay, tandaan po natin, dapat po ay formal complaint. Formal complaint po before the barangay. Kasi may mga kababayan po tayo na ang ginagawa nila, papablatter nila, papa-entry doon, papalagay sa logbook ng barangay, tapos magtataka kung bakit walang patawag, hindi umuusad, kasi po wala namang formal complaint. Ang ginawa mo lang ay nagpa-blatter ka. So dapat po formal complaint para po aksyonan at makapagpadala ng patawag yung concerned barangay po. Paano ba yun? Kailangan gumawa ng sulat? Yung in the form po ng blatter din siya, pero i-reiterate po natin that this is a formal complaint, not just blatter. Oo. Kasi po, halimbawa, may sinasabi laging masama yung kapitbahay mo. Ano bang gusto mong mangyari? Kung gusto mo lang i-report, wala tayong complaint na o reklamo na masasabi. Ngayon, kung gusto mong magkaroon ng aksyon, maparusahan, o magkaroon ng kaliwanagan kung ano yung bagay na yun po yung tinatawag na formal complaint. Ang formal complaint po, ang pagkakaiba po niyan, sa blatter po, wala kang positive relief na hinihingi. Sa formal complaint, mayroon kang prayer or relief na hinihingi kung paano i-address yung reklamo mo. Oo. Ito na lang. Para sa mga tagapakinig natin, pag blatter po, for the record lang. Yes Oo. Pero kung gusto nyo talaga na formal complaint, ibig sabihin, kailangan ipatawag ito nang kami ay magkausap. Ganoon. Yes po. Tama po yun. Tama po. Para sa kaliwanagan ng ating mga tagapakinig. At yun na nga po. So, si Kapitan ay separate para sa lupon ng mga tagapamayapa. And speaking of lupon, ano po ba yung tungkulin talaga nila? Ang lupon po kasi, ito ay committee or body na kinikreate ng barangay, ano po, through the appointment ng barangay captain, kung saan ang primary purpose po nila is mag-conduct ng conciliation between the parties. Yung unang entrada or unang interaction sa barangay before the barangay captain, yun po yung tinatawag na mediation. Si kapitan, minimediate yung dalawa kung saan pwedeng pagtagpuin yung reklamo at yung sinasabi ng kabila na sila'y magkakasundo. Ngayon, kapag hindi po sila nagkasundo doon, hindi na-mediate ni Kapitan, kailangan po yung i-refer sa lupong tagapamayapa. Yun po ay binubuo ng 3 tao. May chairman, may secretary, and yung isang member po. Sila po yung mamamagitan naman sa magkabilang panig before the lupon tagapamayapa. At hindi po pwedeng mawala ito. Ito po ay mandatory. Yung referral po ng issue na hindi na-resolve through mediation ni Kapitan, kailangan pong i-refer sa lupong tagapamayapa. Hindi pwedeng hindi. Yan. Attorney Alan. Ang lupon po ay ang pagbubuo po kasi ng lupon ay sa pamagitan po ng appointment ng ating kapitan. Okay? 10 to 20 members po ang lupon, at pag ito po ay isang usapin ay ni-refer sa lupon, bubuo po ito ng 3 membro sa pamamagitan po ng pagpili ng mga partido kung sino po ang gusto nilang membro ng lupon na magiging conciliators nila. Kung hindi naman po sila pumili, edi ang kapitan na po ang pipili sa 3. Okay. So, yun nga po, ang una sa kapitan, pangalawa po pag hindi nagkasundo ay sa lupon. Lupon. Okay. Kung halimbawa nagkaayos naman po sa kapitan, wala na po tayong problema.
Oo. Kung hindi naman po, yung saka po papasok ang lupon. Sige. Oo. Kanina sinabi niyo na, attorney, itong mga word na itatanong ko. Mediation at conciliation. Ano ho ba yung pagkakaiba ng mga ito? Well, almost pareho din lang naman yung mediation and conciliation. Mostly sa mediation kasi parang ano ka lang, nasa gitna ka lang. Parang tatanggapin mo yung side ng isa, ibabato mo sa kabila. Kukunin mo yung side ng isa, ibabato mo sa kabila. Yan po sa mediation. Sa conciliation po kasi pwede ka nang mag-suggest kasi ng pwedeng alternative sa inyong sigalot. Oo, Pwede solusyon. ka nang magsolusyon. Opo. Sa mediation po kasi hindi. Strictly speaking po sa terms. Apo. Sige. Oo. Halimbawa po pag nagkasundo yung dalawang panig, ano po yung legal na epekto nito sa kanilang kasulatan? Yun pong kasunduan before the barangay, before the mediation, pagkatapos ng mediation or conciliation, tandaan po natin na ang epekto niyan ay parang desisyon din ng korte. Binding po yan sa both parties. At pwede po yang ipatupad. Pwede nating ipatupad yan. Paalala lang po, kasi nakakalimutan po minsan, tabing galang naman po sa mga nasa barangay. Nakakalimutan po kasi minsan ng mga kawani ng barangay, especially yung lupon at saka po ng mga barangay captains, na sila po mismo ay may karapatan at may kapangyarihang ipatupad yung naging kasunduan during the mediation or conciliation. Ang naiisip po kasi agad natin is, pag hindi tumupad, takbo na ako sa korte. Pero sa local government po, mayroon po yung form na pinipilapan doon, yung pong writ of execution na tinatawag natin, na pwede pong ipatupad ng kawani ng barangay or ng lupon or ni kapitan, sang-ayon doon sa naging kasunduan. Let's say po, pagbabayad ng utang, magkano ba yung utang? 10,000. Pwede po yung ipa-execute before the barangay. Ibig sabihin, yung bayaran, halimbawa, ako nagkautang ako sabi na kay Brigada Clay, nagkaroon kami ng pag-uusap sa barangay, dinulog sa barangay dahil hindi ako nagbabayad ng utang. Yes po. Kapag nagkaroon kami ng kasunduan doon sa harap ng kapitan, kailangan yung pagbabayad din ng utang ko kay Brigada Clay ay nasa harap din ng kapitan. Not necessarily naman po, ma'am. Not necessarily. Kasi babalik lang naman, yung mga parties naman, bumabalik lang yan sa barangay pag hindi natupad o hindi tumupad yung kabilang panig. Pero as long as tumutupad, kahit not before the barangay captain or wala sa barangay yung nangyaring bayaran, okay lang po yun. Okay lang. Ang wag po nating kalimutan ay magkaroon ng resibo. Resibo in the sense na hindi official receipt. Resibo na kahit sa palaran ng sigarilyo, kung nagbayad ka, nakasulat. tayo. Tama. Kahit kung wala talaga, dahon ng saging at tingting, tatalab yun. Ang mahalaga po ay pruweba kasi hindi naman siya para maging parang skeptic ka dun sa kapulong mo. Kung hindi, para lang magkaroon ng ebidensya na talagang nangyari yung bagay na yun. Let's say bayaran or in lieu ng pera ay may ibinigay sa'yo, ito na lang ang bayad ko, itong property na to, at least may kasulatan po para lang makita natin. Padagdag ko, Brigada Mel, sabi ni Atty. Benja nga kanina, yung kasunduan nyo ay pwedeng ipa-execute yun sa barangay. Kung hindi pa rin na ipa-execute yun sa barangay, itong kasunduan ito, itong amicable settlement yung ito, pwede itong maging dalhin sa korte. At para ang korte mismo ang magpa-execute ng kasunduan yun. At yung proseso sa korte, pag ganun, maikli na lang. Kasi tatanungin lang yung parties, ito ba yung kasunduan nyo? Okay. O sige, patupad na natin to. Ganun, nakabilis. So, umikli din yung proseso sa korte. Pero, minsan kasi, ito lang, sir, minsan kasi may mga tumatakbo din noon sa amin, dito sa aming estasyon, na minsan, nawawala na sila ng tiwala doon sa barangay nila. Oo. Dahil sinasabi nila, ito kasi ay kakampi ng aking kakampi ng aking kasigalot. Yan, ng aking nagiging kaaway. Paano po, ano kaya ang pwedeng advice doon sa mga ganon?
Sa amin, ma'am, sa ano po, para po sa kaalaman ng lahat, ako po kasi ay volunteer lawyer ng Barangay Libo. Ano po, sa amin po, sa Barangay Libo, nire-remind ko lagi yung kawani ng barangay na kung doon sa isang usapin ay directly or indirectly ay may kinalaman ka, let's say pinsan, kamag-anak, malayong kamag-anak, yung isa sa mga parties, ay please beg off na magdelikadesa wise, ay wag ka nang makisawsaw at wag ka nang makilahok. Hayaan mo na yung ibang member ng lupon or konsihal man ang mamagitan doon sa dalawa. Kasi prejudice na yung magiging decision mo eh. Dahil sabi nga natin, blood is thicker than water. Ano po? Paano maniniwala yung kabilang panig na wala kang pinapaboran kung kapatid mo yung isa doon sa dalawang panig? Hindi po So, nire-remind po natin at sana po ay maging aral ito sa mga miyembro ng barangay at ng lupon na kung tingin nyo po may conflict of interest kayo, wag na po kayong makialam. Ipaubaya nyo na po, let's say, na-appointment kayo ni Kapitan, kita nyo na kayo may conflict of interest, sabihin nyo agad kay Kapitan, Kapitan, ako po ay magpapapalit or hindi po ako pwedeng humarap dyan kasi ito yung sitwasyon. Baka magkaroon ng kulay yung magiging desisyon or imbis na magkasundo, lalo pang nagkagulo. Yan po yan. Kasi tingnan nyo, barangay po yan eh. So, pamilyahan po yan. Pamilyahan. Maliit po yung mundo sa barangay. So, talaga po magkakaroon ng conflict of interest. Siyempre, magkakasilipan po. Mas maganda na nga po, always try to be as neutral as possible. Sana all, attorney, di ba? Sana all at sana naririnig din ho yan ng mga barangay officials natin. Na sana ganun, yung sabi nga ni Attorney Benjon kanina, i-practice yung delikadesa. Yun ang pinaka sa lahat kasi hindi talaga yan maiiwasan lalong-lalo na pagdating po sa barangay. Kaya napaka-importante na syempre bilang mga barangay officials at tagapangalaga ng isang barangay, kailangan talaga na yung kredibilidad at integridad ng barangay at ng mga opisyal ng barangay ay nandoon pa rin para yung tiwala ng mga residente ni kahit na kamag-anak ay magiging patas. 'Di ba? So, sana nga ay ganoon. Napakaganda siguro ng ating mga barangay kapag ganoon, mga sir. Lesson na yung sakit ng ulo ng mga abogado natin kapag ganoon. Pagdadasal po natin. Sana nga po. Pero ito mga kabrigada, sabi nga ni Attorney Allen, ipagdadasal natin. Pero minsan kasi, di ba, kung dasal lang tayo ng dasal, tapos wala tayong ginagawa, napakahirap noon. Dapat yung bawat dasal po natin, may kaakibat po yan mga kabrigada na effort din naman. Tama! Diba? Mag-effort tayo, lalong-lalo na mga kabrigada, pagdating sa ating kalusugan, hindi pwede laang na, okay na, malakas ako, binibigyan ako lakas ng ating Panginoon. Pero mga kabrigada, pagdating ng oras, pag ikaw ay nagkasakit, isisisi mo, Panginoon ko, bakit mo ako binigyan ng ganitong sakit? Ang tanong, may ginawa ka ba para alagaan po ang iyong kalusugan? Careful. Kaya po mga kabrigada, habang maaga pa, bigyan po mga kabrigada ng pansin ang inyong katawan, mga kabrigada. Mag-Power Cell Herbal Capsule, tulukan ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:45 na. Yan. Magpapatuloy tayo mga kabrigada sa ating talakayan sa usapin ng katarungang pambarangay. Yan. Kanina na napag-usapan na natin na yung legal na epekto kapag nagkasundo yung dalawang panig. Ngayon, mga sir, ang tanong ko, paano po kapag hindi nagkasundo yung dalawang panig? Ano na po ang mangyayari doon? Yun na yun. Hindi nagkasundo, bahala na po kayo. Hindi naman, Ma'am Mel. Ganito po yan, tingnan po natin. Kung during the mediation sa harap ni Kapitan, hindi nagkasundo, ang role ni Kapitan or ang responsibility ni Kapitan is i-repair yung usapin sa lupon, tagapamayapa. Ngayon, nasa lupon na. Kapag hindi naman nagkasundo before the lupon, yan na po yan. Yan na po yung time para pumunta na tayo ng korte. Kasi kung hindi talaga maayos
or walang way para maayos before the lupon yung usapin, so sa korte na po talaga ang patak niyan. Ang tanong po dito ay, ito po, kalimitang tanong. Gaano po ba katagal at ilan po bang patawag sa lupon? Yun. Yan po yan. Naging practice na po natin sa barangay na laging 3 beses ipinapatawag. Ang explanation po doon is yung practical aspect na syempre sa unang patawag maiinit pa yung mga kilikili nung mga Nagkakainitan. nagkakainitan pa sila, emosyon, Oo. heightened emotion pa. So we expect na sa first encounter wala pang mangyayari, so ipapatawag ng padalawa. By that time na kapag nag-mellow down na siguro, alam na yung gustong mangyari, and then doon na po pwedeng ma-discuss ano bang gusto mo, anong kayang i-offer nitong kabila kung sakaling magkakasundo, and then yung patatlong patawag, usually doon po nagkakaroon ng solusyon na. Yun na yung solution kasi alam na natin, naka-lay down na lahat ng cards. Ano po. Kaya lang, pag hindi nga po sila nagkasundo doon, korte na po talaga ang mag-aayos niyan. Sa korte na. Hindi na po, wala nang referral pa. Well, kung halimbawa naman, ang tanong po dyan is, yun bang 3 patawag ay absolute? Kailangan ba laging nasusunod yun? The answer po is hindi. Kasi, kung halimbawa, yung 2 partido naman ay willing na extend, baka sakali pa, posible po yun. Ngayon, kung kahit hindi naman nakakatatlong patawag pa, tapos kita naman natin ng lupon, na talagang hindi magkakasundo or nagmanifest na yung isa sa 2 panig na ayokong makipagkasundo at ang gusto ko ay maparusahan iyan sa kanyang ginawa, then there's no use po na magpatawag pa tayo ng kung ilang beses man. So yun na po yung magiging end or katapusan ng role ng barangay pagdating po sa ilalim po ng katarungan pambarangay law. At yung pong 3 patawag na yun, hindi naman po yun kada taon na 1 patawag. Grabe, katagal naman yun, attorney. Oo, may limit naman po tayo. At, sa ating po, sa local government code, no, binibigyan po tayo ng una po, sa mediation, 15 days. Kay Kapitan, 15 days. So, yung 3 patawag yun, pwede kada 5 days. Yun. After po noon, hindi po nagkasundo in 15 days sa mediation kay Kapitan. I-refer po iyan sa pangkat. At ang pangkat po, ibinibigyan din another 15 days na ayusin po yung pong 2 partido. Subject po to an extension of another 15 days kung sa tingin nila ay kailangan pa ng additional 15 days. Pero, nasa mga partido pa rin po kung gusto nilang extend or hindi. Okay. Pwede pa rin po tumagal kung sa tingin nila at sa tingin na nagrereklamo, pagbibigyan ko pa to, okay lang po yan. Maliban na po kung mismong yung nagrereklamo na po nagsabi na siya, tama na, hihingi na ako ng tapusin na natin to, wala rin naman mangyayari. Well, at that time, kailangan na po tapusin yung pong mediation and conciliation stage sa barangay at bigyan na po natin mga hingi na po pala ng certificate to file action, ito pong ating nagreklamo. Yan. Speaking of certificate to file action, ano po ba ito? At kailangan po ba talaga nito kapag hindi nagkasundo doon sa sa barangay bago idulog sa korte? Opo. Certificate. Certificate na Wala pa akong certificate na binibigay. sa mga mandatory cases po na kailangan dumaan ng barangay conciliation, bago po may sampang kaso sa korte, ihingin po itong certificate to file action. So, pero doon sa mga kaso naman po na talagang hindi naman kailangan dumaan sa barangay katarungan, hindi na po kailangan itong certificate to file action. So, sinabi nga po namin kanina na Tony Benja, yung mga kaso na mandatory na dumaan sa barangay. At yun nga po, yung mga kasong ito, kapag hindi po ito naayos, well, kailangan po mag-issue ng barangay ng certificate to file action. Clarification lang, Ma'am Mel, baka malito yung ating mga tagapakinig. Yung certificate to file action po na binabanggit namin dito, ito din po yung ibinibigay ng barangay na ang nakalagay sa unahan ay katibayan upang makadulog sa hukuman. Yun po yun. Kasi minsan po ay yun ang nakalagay, minsan certificate to file action,
or minsan yung katibayan upang makadulog sa hukuman. Pareho lang po yun, pareho lang. Basta ibig sabihin nun, may clearance ka. Yes po, tama po yun. You are Ibig sabihin, good to go. Katibayan po na dumaan sa barangay at hindi po nagkaayos. Nagkaayos. Tama po yun. Oo. Pero ito lilinawin lang din natin mga sir. Kasi baka isipin nila, nagkasundo sila, humingi ng certificate to file action. Hindi kailangan yun. Hindi kailangan yun ha. Sa mga hindi lang ho nagkasundo at gusto nyo talagang itaas pa. Yung pagrereklamo ninyo. Pero simple yan eh. Pag hindi po kayo nagkasundo, certificate of file action. agad. Kung kayo po ay nagkasundo, meron kayong amicable settlement. Yan. Yun. Oo. Pero ito sir, may tanong ako. May bayad ba o libre yung mga ganito? Libre po yan. Wala po. Sa barangay. Wala po. Kahit po yung Pero- pagkuha ng certificate to file action. May May ina-assess. fee. May ina-assess po na parang, anong tawag ba sa fee na yun? Assessment fee. 50 or 100 pesos lang po. Parang ganun. Depende okay. po yan eh. Kung ang barangay po ay nagpasa ng isang resolution para po na may bayad po yung pagkuha ng mga sertifikasyon, ay di pwede po iyon. Pero syempre minimal fee lang naman po yan. Hindi Pero, naman. pero yung po mismong proseso, kalimitan po ay libre. Although sa local government code po ay hindi naman po hindi rin naman piniprevent na ang barangay magkaroon ng filing fee sa kanila kung manaisin na at kung magpapasa sila ng isang resolusyon na kailangan ay meron. Okay, malinaw ho iyon. At yung iba yung mga tanong dito ay nasagot na natin kanina. Mga dagdag na lamang kung itong katanungan, sir. Kasi, di ba, kapag halimbawa may reklamo ang isang residente, ipapatawag sa barangay, pero may mga instances na hindi po nagpapakita yung pinapatawag. Paano po ang nagiging sa ganong senaryo? Uso po ngayon yan dahil panahon ng undas. Daming ghost. Nanggug. May papakita. Pati tao, hindi lang project. May mga hugot itong mga kasamahan ko din Yun ma'am sa kapag hindi po pumunta yung kabilang panig despite ng patawag, hindi po ibig sabihin na once hindi dumating is tapos na agad yung usapin. Usually po yan ay binibigyan ng pagkakataon o isineset ng panibago. Ngayon, halimbawa po, despite several settings, hindi pa rin umattend. So obviously po, wala talagang mangyayaring pagkakasundo, pagpupulong sa barangay. So kailangan lang po yan na ilagay ng gagawa ng certificate of file action na nakalagay po doon yung proceeding na nangyari na despite ng patawag, hindi dumating, kaya walang nangyaring pag-uusap sa magkabilang panig. Ngayon po, ano po ang consequences niya ng hindi pagdating nung ipinapatawag? Tandaan po natin na ang ating pong barangay ay napakalaki ng kapangyarihan pagdating dito. Yung tao pong concern na ipinatawag na hindi pumunta sa kabila ng maraming patawag sa kanya, ay maaari siyang magkaroon ng liability, especially na laging ang kailangan natin sa pagkuha ng mga clearances sa barangay. Doon po, pwede pong mangyari yun na dahil sa hindi mo pagsunod sa utos ng barangay at ikaw naman ang magre-request, ay baka po magkaroon ng epekto doon sa mga bagay na yun. Ganun pala yun. Yes po. Brigada Mel, halimbawa, kung ang nagre-reklamo ang hindi dumating, okay, ang mangyayari po, i-dismiss po ng barangay itong complaint. Siyempre, kailangan po ninyong magpursige kayo nagreklamo eh. Okay. Ngayon, kung yung naman pong inireklamo ang hindi dumating, it can be the reason for the issuance of a certificate to file action. Tapos, kung halimbawa po, siya po ay magkakaroon ng kumbagay counterclaim doon po sa nagreklamo. Halimbawa, may ganun eh. Nagreklamo ako. Sagot ng isa, hindi, dapat kasi ako nga maningil sa iyo. At that point, hindi na rin po i-entertain ng barangay yung iyong magiging counterclaim na reklamo kasi hindi ka po umattend. Ay yun po yung pagkakataon na kayo ay makasagot. At ganun din po magkaharap kasi nga po sa barangay natin, kailangan po magkaharap yung dalawang tao. Sila po mismo ang maghaharap. Kaya nga po sa barangay po, bawal po ang may SPA. Kung tutuusin. Kailangan po yung mismong partido ang maghaharap.
Ganun po. Kaya nga po sa barangay, bawal din po lawyer. Maliban na lang po kung yung lawyer po ang nagrereklamo o ang nirereklamo. Oy, yun, malinaw yun. Napakalinaw, attorney. Yan, sana sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga, ay marami po kayong napupulot na kaalaman. Kailangan yung maging aware sa ganito, lalong lang hindi natin alam. Baka bukas may makaaway kayo sa barangay. At least alam nyo na, ay narinig ko to doon sa legal na usapan na, kasama yung mga abogado sa IBP, ganito yan. O, diba? At least alam nyo na mga kabrigada. At kailangan, kapag pinatawag o kayong nagreklamo, kailangan nyo magpakita sa barangay. Yan, sumipot sa mga patawag. Yan, at yung mga pinapatawag naman, sabi nga ni Attorney Benjan kanina, kailangan nyo din magpakita dahil kung hindi, maaapektuhan yung pagkuha ninyo. Ganun pala yun. Ngayon ko lang yun na attorney, nalaman na ganoon. Pwedeng makaapekto sa pagkuha ng barangay clearance. Kasi ma'am, tingnan po natin it's a give and take relationship before the barangay. Barangay ang may kailangan sa'yo, bakit hindi mo puntahan? Tapos pag ikaw ang may kailangan sa barangay, ang gusto mo Ora-orada. isang snap of a finger, meron na. So kailangan po yan kasi hindi magiging maayos yung komunidad natin kung ganyan yung mangyayari. Minsan po kasi kinakatakutan yung patawag Kinakatakutan talaga nila pag ipinatawag ka sa barangay, especially po na pag ipinatawag ka sa barangay, nakakahiya. Pag-uusapan sa buong barangay, especially pag maliit na barangay lang, yun yung chance para maayos yung gusot. So, wag po natin katakutan yung patawag. At yun na rin naman po yung way para nga masabi nyo, ano ba yung side of the story mo? Hindi pwedeng yung isa lang ang mapapakinggan natin kasi karapatan ng bawat panig na mapakinggan yung kanilang side para po sa magiging mas magandang resolution ng usapin. Pero pwede ba kapag nagpapatawag, attorney, na halimbawa, yung schedule ng patawag ay kailangan na sumakto din doon sa schedule ng ipinapatawag? Pwede bang ganun? Kasi minsan ang rason nila, ay wala naman kasi nasa trabaho naman kasi ako. Nasa pag-uusap po yan at control po nung barangay captain na magmi-mediate or nung mga member ng lupon na magko-conciliate sa kanila. Okay. Pwede naman po yan kasi nga ang purpose natin ay ayusin, so paano mo maaayos kung wala naman yung either or both parties before the body. At saka po, mas madali po yan sa barangay kasi maalalaman naman po ng barangay yung mga schedule. Nasa Totoo isa din. po yung barangay So alam niya, pagpunta ko sa bahay, o kailan ba siya pwede? Kung hindi siya pwede ngayong araw na ito, kailan natin pwedeng i-reset? So, kaya pong gawa ng paraan, lalo nga po, isang maliit na community lang po. Malalaman po na yung mga scheduling, kung paano ipapadaliin, para lang po makapagharap yung dalawang parties sa barangay po. Yun, malinaw po yun mga kabrigada, ha? At sana ho mga kabrigada sa mga ganyan, kung kayo may kaaway ngayon, di ba? Siguro para hindi na din po mga kabrigada, misa kasi kapag may kaaway tayo sa barangay, di ba? Ang bigat sa pakiramdam, parang lumiliit yung daanan mo. Ganoon, di ba? So siguro para maayos, hindi naman natin sinasabi, kung kaya nyo naman na kayo mismo, halimbawa sa loob ng pamilya or kapitbahay na maaari naman na pag-usapan ninyo munang magkakapitbahay or magkapitbahay yung problema, mas maigi siguro muna. Pero kung hindi na talaga kayang daanin na kayong dalawa lang munang mag-usap ng maayos, pwede naman idulog sa barangay. Para sa sabi nga natin, may namamagitan po sa inyo na pwedeng mag-balance po mga kabrigada ng problemang inyong kinasusuungan. At syempre, paalala natin, huwag kayong matakot kapag pinapatawag po mga kabrigada sa barangay. Mas maigi nga yun mga kabrigada dahil ibig sabihin, bukas po ang bawat panig na malaman kung ano ang inyo pong opinion, reaction, kung ano yung side ng inyong istorya. Yun ang importante mga kabrigada. Kaya sa mga ganyang pagkakataon, huwag yung isipin na pag pinatawag sa barangay, kahiya-hiya ka na. Huwag yung pakikinggan yung mga marites. Marites laang yan. Yan ang gusto nila. Bago ko makalimutan, ma'am, para po sa at tagapakinig natin,
Kapag nasa barangay po tayo at ang pinag-uusapan natin ay amicable settlement or compromise agreement or pag-aayos in whatever form it may be, tandaan po natin na sa usapan ng pag-aayos or pagkakaroon ng compromise agreement, hindi po lahat ng gusto natin ay makukuha natin. Yes. Kaya ang tawag po dyan ay compromise. Yes. Kailangan mong matalo para manalo. Mhm. At yung kabila naman, kailangan niyang matalo para manalo din. Kaya ang tawag po dyan ay win-win solution pag nagkaroon kayo ng compromise agreement. Yan. Meron po kasing iba, nakikipag-usap, pero ang gusto lang, yung kanyang gusto, ang masunod. Hindi po yun compromise. Oo. Kaya nga po mga kabrigada, may namamagitan. Oo, Yes po. para magbalanse, tama ba itong hinihingi niya o parang hindi tama, parang nasobrahan naman. O 'di ba? So kaya po ganoon, yan po mga kabrigada yung purpose ng katarungang pambarangay. Okay? Pero bago ang lahat, bago tayo magpatuloy mga kabrigada sa ating kwentuhan dito po yan sa legal na usapan, magpapaalala muna kami dahil may break kami mga kabrigada. Iinom din muna ako ng ng power cell sa labat dito sa aking katabi. Oo. Yan, mga kabrigada, huwag niyong kalilimutan lagi ang pagpapanatili ng magandang pangangatawan. Lalo na kapag kabrigada, kapag kayo pinatawag sa barangay. Dahil sigurado, pag una, sabi nga ni na attorney Ben kanina, heightened emotion. Naku! Baka kayo po ay kalagitnaan ng pakikipagtalo mo sa nagpatawag sa iyo sa barangay, ma-high blood ka. Hindi pa, no? Bago mga kabrigada sumuong sa mga ganyan, nakapag-power cells ka dapat, ha? Nang sa gayon po mga kabrigada, ay mailahad mo kung ano yung saloobin. Mailahad mo kung ano ba ang side ng inyong istorya. Power cells herbal capsule mga kabrigada, tugdo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, huling yugto sa ating legal na usapan mga kabrigada ngayong araw ng Sabado. 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga mga kabrigada at ang oras ay yanatid po sa atin ang ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Yan naman po mga kabrigada ang bitamina para sa ating mga teenager na chikiting. Hindi kasi ibig sabihin na teenager na sila ay kayang-kaya na nila mga kabrigada, kayang-kaya na ng katawan na malakas na ang kanilang resistensya. Tayo nga po mga adult, kailangan pa rin ng vitamins. Paano na lamang po mga kabrigada, yung mga teenager natin na yan po mga kabrigada ay talaga naman sandamakmak ang pinoproblemang projects, exam, recitation, hala, nagkakasabay-sabay pa yan, mga deadlines po mga kabrigada. Kaya yung puyat, yung pagod mga kabrigada, lalong-lalo na sa pag-aaral, dapat meron ho tayong suporta po para sa kanila. Tama! Dapat mga kabrigada naaalalayan natin ang kanilang kalusugan. Yan, naririyan po mga kabrigada ang ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Kung kailangan nila mga kabrigada ng talas ng isipan, pwedeng-pwede yan, ang ating Standout. Kung kailangan nila mga kabrigada ng lakas ng pangangatawan, naririyan din ho mga kabrigada. Dala po yan ang ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Tama! Meron ho yan mga kabrigadang taurine at meron ho yan mga kabrigadang chlorella growth factor at vitamin C mga kabrigada. Tama! Para po sa overall support sa inyong mga teenager na anak. Pwedeng-pwede ho yan mga kabrigada doon sa edad na 15 to 21 years old. Tama! Standout ES4 Multivitamins Capsule. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak. And stunting now. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Type ko Diyan yan. yan sa Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Mercury Drug Stores, nationwide po yan mga kabrigada. Pati na din po mga kabrigada sa Generica, sa Carl Andre Drug Store at sa mga lokal na parmasya na naririyan sa inyong mga lugar. Tama! Available din po yan online sa pamamagitan po yan ng Shopee at ng Lazada at ng Brigada Shop. Type na ko yan. matatagpuan sa ating Brigada app. Sige, dire-diretso na tayo sa ating mga usapin. Yan. Pero huling yugto na laang ito. Kaya medyo light na laang mga kabrigada yung ating pag-uusapan. May mga katanungan dito sa atin, mga sir. Unahin natin dito sa ating text na may nagtatanong din eh. Good morning po. Mga sir, may binili kaming lote. Sabi ng nagbenta daw ay sa halaga na yon ay kompleto na ang papel. Tapos nagbayad kami. Wala pa palang tax declaration. Pwede ga ibarangay? Opo. Yung ganoon pong sitwasyon. Opo.
Basta po... As long as living kayo within the same barangay, sige lang. Same barangay or same munisipyo or same city. Pwede po yan. Pwedeng dalhin, pwedeng ipaano. Diyan po ang magiging simula kung ng inyong legal na proseso. Ang tanong po dyan ay nasan kaya yung property? Yun. Ay, oo Opo, pala. kung saan located ang property. Doon po yan pag-uusapan. Okay. Kung saan yung lokasyon ng Ngayon, property. kung ang usapin po ay tungkol doon sa property, doon sa lugar kung nasan yung property, dapat ang magresolba yung barangay Yung doon. barangay. Ngayon, kung personal sa kanila yung usapin, let's say, ang gusto na nila ibalik yung binayad, so doon po sa kung saan nakatira yung inihahabla o nirereklamo. Doon sa barangay po na yun. Oo. Mga sir, pwede bang dalhin din sa barangay yung usapin ng pagdating po doon sa halimbawa, usaping pamilya na naghahabol ng ng mana. Pwede bang ganoon? Pwede rin po. Pwede po yan. Sabi nga po namin kanina, bagaman may guidelines yung katarungang pambarangay law, yung local government natin, sa jurisdiction or nasasakupan ng barangay, hindi naman po ipinagbabawal na yung mga usapin na labas sa jurisdiction ng barangay ay madala sa kanila. Pwede pa din po yun as long as nagkakasundo yung mga panig na sige, ayusin natin before the barangay para lang may maliwanag tayong kasunduan. Pwede po yun. Pwede. Oo. So, anything mga kabrigada na gusto nyo munang siguro may mamagitan sa inyo sa mga nagkakaroon po kayo ng problema. Sabi ka, kapitbahay, kamag-anak, maaari nyong idulog sa barangay. Huwag kayong matatakot. Kadalasan kasi tama yung sinasabi ni na sir, ni na attorney, na nahihiya, natatakot. Huwag ho kayong matakot. Isipin na lang natin na yung mga ganyan po mga kabrigada na pamamaraan, lalong-lalo na mga kabrigada sa barangay, ay naririyan para po mapanatiling mapayapa yung inyong komunidad. Pangit naman kasi magkakapit-bahay kayo, magkakamag-anak kayo, nag-aaway-aaway kayo. Na maaari naman po pala mga kabrigada na mapag-usapan sa mas maayos na paraan. Yon. Sige. Meron pa ba gadini? Oo, sa ngayon, yun lang muna yung ating mga katanungan. Sir, nawala yung isang tanong na nakita ko kanina. Baka dinilit ni sir. O, nung nag-comment dito, may nakita kong dito. Pero may mga nagtatanong kung pwede daw na pumunta dito sa ating istasyon. Oo, mahalaga daw ang kanyang sadya. Sige po. Hala, parang natakot ako doon, sir. Ay, gano'n? Hindi mo nagbabanta. Mahalaga daw ang kanyang sadya. Oo. Mahalaga ang sadya po. Sa ating mga abogado. Pwede naman ho mga kabrigada, pwede po kayong pumunta dito. Pero mas maigi siguro mga kabrigada, pumunta kayo ng maaga ng Sabado. Yan, para maabutan nyo bago pa po sumalang si na attorney sa ating programa, ay nakausap nyo na din. Kasi pangit naman mga kabrigada na agad-agad, pagpunta nyo dito, salang agad, diba? Hindi naman po ganoon. So, kailangan muna na maipaliwanag natin mga kabrigada yung problemang idudulog ninyo. Nang sa ganun ay mas alam ng ating mga abogado yung mga ibibigay na advice para po sa inyo. Yan. Katulad nung nakaraan, may pumunta ho dito, hindi ko napapangalanan, mula ho sa bayan ng Rosario. Pumunta ho siya dito. Kaso lang, alam ko nakikinig si Madam na pumunta dito. Alam mo na Madam na ikaw ang tinutukoy ko. Kinokonta ko kasi nasa Bulacan na daw yung number. Ay, gano'n? Hindi ko na makontak. Hindi ko alam kung asawa niya, anak niya yung may hawak ng cellphone. Nasa Bulacan daw siya. Sabi ko, ipatay tayo, Diana. Oo, pero maganda sana yung usapin na gusto niyang idulog sa atin. Sige. At yung syempre may mga kabrigada tayong mga nagtatanong, lalong-lalo na tungkol dun sa sustento ng kanyang anak. Pwede niyo pong balikan yung ating mga nakaraang episode ng Legal na Usapan mga kabrigada. Available po yun sa YouTube. Hanapin nyo lamang ang Brigada Batangas at doon din po mga kabrigada sa Spotify. Yan. Pwede nyo ho yan mga kabrigadang mabalikan, or pwede din po mga kabrigada sa Facebook. Hanapin nyo lang. Meron ba? Or every 6 months yata nagbabago yung sa Facebook
Facebook natin. Nagdi-delete yata si Facebook. So doon na lang po mga kabrigada sa YouTube. Brigada Batangas po ang pangalan. May mga episode tayo doon mga kabrigada. Past episodes na pwede nyo ulit mapakinggan. Okay? Siguro. Attorney Alan, Attorney Ben, may gusto pa ho ba kayong maipaabot sa ating mga tagapakinig ngayong umaga? Saka ma'am, kung halimbawang urgent po yung kanilang legal na problema, paalala po ulit, ang IBP Batangas chapter po ay may free legal consultation every Friday po ng hapon sa amin pong office sa Palyokan, sa likod po ng SM. No po, pwede po kayong pumunta doon para po idulog kung ano man po yung legal na problema natin. May mga naka-station po doon na abogado. Usually po ay kami ring dalawa. Para maiba naman po. Maiba naman. Punta po kayo doon. Hanapin nyo lang po si Miss Tina. Ayun. Para po sa pag-fill up po ng form. And then, kung halimbawa, pwede po silang pumunta ng Monday to Thursday para po nakakompile na yung kanilang mga form. And then, yung Friday po na susunod doon is makita na po agad nung naka-duty na abogado kung ano yung problema na dinudulog sa amin. Ano po? Oo. Wala po dong bayad. Wala po Opo. kayong babayaran. Oo, libre po mga kabrigada ang consultation. Dyan ho yan sa opisina ng IBP. Alam mo, Brigada Mel, kahapon, may naka-duty ako doon. May pumunta doon. Kaya siya napapunta is because napakinig niya itong ating programa. Wow. So nagkakaroon na po ng awareness po ang ating mga tagapakinig at na-extend po namin na aming serbisyo sa kanila. At least nakikilala na po nila, na alam na nila kung ano yung IBP. Yan. Totoo yan. Kaya mga kabrigada, kasi yung ating programa po mga kabrigada na legal na usapan, every Saturday lang ho yan. Kapag pumunta po kayo dito ng weekday sa ating opisina mga kabrigada, i-schedule namin yan for Saturday of course. Kasi yung, syempre busy din po si na attorney, hindi naman po yan 24/7 na nandidini sa amin. So, kung gusto nyo din mga kabrigada, sabi nga ni Attorney Benjan, doon po sa kanila pong opisina sa Palyokan. Pwede po mga kabrigada. Pwede nyo silang puntahan doon para po humingi ng mga advice sa inyong mga pinoproblemang kaso, 'di ba? Pwede po iyan. Sige po, baka po kayo ay siguro mensahe na lamang po mga sir sa ating mga kabrigada, sa ating mga tagapakinig tungkol po dito sa ating usaping katarungang pambarangay. Ang akin po, ang katarungang pambarangay po ay ginawa para magkaroon po ng paraan o pagkakataon ng dalawang partido na may usapin na makadating po sa isang magandang kasunduan. So, atin pong gamitin yung pagkakataon na yon na magkasundo. At napakahirap po ng may kaso. So, lagi po sa pagkakasundo po muna tayo. Kung hindi po, ay saka po tayo pumunta sa ating mga korte para po sa hinaing na ating mga kinakaharap. Opo. May tanong lang ako, sir. Isisingit ko lang. Pwede bang halimbawa sa pwede bang magpakulong? Oo. Ang katarungang pambarangay. Ang mismong katarungang pambarangay mag-uutos po ng pagkakulong? Hindi po. Ang korte lamang po ang nakakapag po ng pagpapakulong. So, malinaw po iyon, mga kabrigada, ha? Hindi pwedeng magpakulong. Baka natakot kayo, baka makulong ako. Kapag humarap ako at may mali akong masabi. Ayun, wala po mga kabrigada. Pag-aayos ang kanilang layunin. Sige, Attorney Ben. Sa akin, ma'am, tips lang po. Ito po ay hindi na sa litigants. Before the barangay. Tips po sa ating mga barangay captains, sa mga konsihal, sa members ng lupon. Although sinasabi po sa katarungang pambarangay, ipaghaharap ng magkabilang panig. Para po mas maliwanag at maintindihan nyo yung sitwasyon, i-separate nyo po munang kausapin bago nyo pagharapin. Kasi kapag unang entrada pa lang, pinagharap mo na yung dalawa na yan, magkakagulo lang po kayo. So, kausapin nyo muna si complainant, nirereklamo, ano bang gusto mo?
And then, palabasin mo muna, papasukin mo naman yung nirereklamo, ano namang masasabi mo. At least may overview na po yung nakikinig or yung nagmi-mediate kung ano talaga yung problema. That way, mas magiging effective po yung kanyang magiging comments or magiging suggestion para lang sa pagkakasundo ng both parties. And nasabi ko na kanina, kapag ka po may conflict of interest, wag na po tayong makialam. Ano po, pag hindi ka member ng lupon, wala kang karapatang makialam doon. Minsan po kasi ang nangyayari, may lupon, nasa lupon ng usapin dahil kamag-anak ng isang konsehal o isang tauhan sa barangay, yung isa sa magkabilang panig, nakikialam. So, wag po nating gawin yun para po maiwasan natin yung mas lalong hindi pagkakasundo ng magkabilang panig. Yun. Ganun. Oo. Kasi minsan, ay, sige, wala kang problema. Panalo ka sa kaso. Agad, naluto na. Hindi pa naririnig yung kabilang Instant. panig, di ba? Kaya nagkakagulo lalo. Oo. Yan. Isipin natin mabuti mga kabrigada na itong katarungang pambarangay ay syempre parang sa korte lang din, binabalanse yung tama. At sabi nga, yung layunin ay mapagkasundo, magkaroon ng amicable settlement. Yon ang bawat panig mga kabrigada. Yon ang kailangan po natin ilagay sa ating isipan. Nang sa gayon po minsan kasi pinagdododahan natin yung mga ganyan. At again, sana po ay sundin ng ating mga opisyal din po ng barangay yung tips ni Attorney Ben. Napaka-importante ho yun mga kabrigada para mapanatili po natin yung integridad na ating ginaganapan na tungkulin na responsibilidad sa ating barangay. Anyway, maraming salamat. Baka po may mga gusto kayong batiin, mga sir. Sige po. Nagkataon po na napakaraming may birthday ngayong araw nito. Sige. Isa-isay na natin yan, sir. Ilan na naman. Kay Dr. Christian Torneo, happy birthday. Kuya Randy Rojas, happy birthday. Sa ating kasama sa board, of course, kay Tony Richard Rosales, happy birthday. Wow. Sa lola po na aking misis, kay Nanay Santa, happy birthday. At sa akin din pong mother-in-law, Nanay Josephine, happy birthday. Ang daming Dami po. Kasi akin pong mga kasama sa Batangas Masonic Lodge number 35. Pasensya na po at hindi nakasama sa tree planting natin kanina. Dahil po nitong aking obligasyon ngayong umaga din sa brigada. And hi po sa aking may bahay, kay Ana at sa aking dalawang anak, si Anton at si Allen. Po. Attorney Ben. Magalit to. Hi sa amin pong napakagandang legal aid clerk. Yan. Ma'am Tina. Good morning sa amin pong presidente. Shout out daw po kay Kuya Felby. Sa mga kasamahan po namin sa Eagles Club sa Batangas Eagles District, sa amin pong pangunguna ng aming District Governor Kuya Angel Balmes, sa regional governor elect po. Announcement lang po, meron pong upcoming National Congress ngayong November 21 and 22 sa gaganapin po sa Sports Complex sa ayun po. And then sa akin pong dalawang prinsesa, kay Ellie at kay Say, na iwan ko kung gising na. Sa aking misis na ako'y tinataboy kanina at malilate na. Maganda ka pa sa umaga. At sa mga kababayan ko po sa Socorro, mabuhay po kayo kay Vice Mayor Kenneth. Marami pong salamat. May pahabol tayo yung ating avid ayun nga fan. pala. Hindi ko napansin ngayon, baka tulog pa. Attorney Jairo Garcia. Welcome to the craft, kapatid. Looking forward kami sa tanong mo sana. Sige ho. Maraming salamat mga sir. At thank you very much din po mga kabrigada. Magbabalik pa tayo para sa inyong mga pagbati naman. Dito ho yan sa ating programa. Bibigyan ko ho yan ng daan. At sa ngayon mga kabrigada, wag natin kalilimutan ha. Power Cells Herbal Capsule, tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan.